下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看尽安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人本想一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人勾栏听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看尽安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。是一趟却随意，我期盼将结局都不惧，说失去，等你后悔那也是何必？好多狂野，好多狂天，每场戏我能守眼底，越来越死生处在劫万余，不一落就地。Mas marami pang bagay na makabuluhan. Mahalaga ang magkaroon ng karanasan. Napagdaanan ko yun. Nagawa ko. Nalampasan ko. Nabigo man ako noon na nagtagumpay. Hindi pa rin matatawaran ang mga karanasan, hindi ba? Sandali. Sino ka ba, ha? At ano ang pakialam mo sa buhay ko? Ano bang karapatan mo para husgahan ang buhay ko? Magkakaiba ang bawat tao. Iba-iba tayo ng pamumuhay. Kung ang lahat ng tao rito sa mundo, pare-pareho lang, mawawala na ng kahulugan ang buhay natin. Tayo lang ang makapagbibigay saysay sa buhay natin. At isa pa, huwag mong isipin na napakagaling mo. Dahil lang sa seryoso mo kung tinatanong ng ganyang kalalim na tanong. Kung talagang magaling ka, sagutin mo ako. Anong kahulugan ng buhay mo? Hindi mo masagot, hindi ba? Kaya dapat makinig ka sa akin. Ang pinakaayaw ko sa lahat. Sandali lang. Ihinga lang ako. Pamamatay na ako. Nurse! The nurse! Diyan ka lang. Mag-uusap pa tayo sa susunod na buhay. Dok. I-CPR mo na. Okay. Diyan ka lang. Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Higa lang po kayo. Ay, nako. Hoy, Tuko! Nasaan na nga tayo ulit, ha? Ang kahulugan ng buhay. Tama, yun nga. Alam ko na ang sagot dyan. Ang kahulugan ng buhay ko ay pumunta rito para pagalitan ka! Ano ba, wala ka bang ibang magawa sa mundo ng mga makalangit? Bakit sa dapong mo pa hinahanap ang kahulugan ng buhay? Doon ka sa inyo maghanap ng sagot. Tinanong mo ang saysay ng buhay ko. Ngayon ako naman. Ano ang saysay ng trabaho? Ano ang kahalagahan ng pagkain? Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-ibig, ha? Isipin mo mabuti. Mamamatay na ulit ako. Nurse! Nurse! Diyan ka lang. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tuko! Ano, naisip mo na ba? Anong kahalagahan ng pag-ibig? Sige nga, ano? Sandali, nagka-girlfriend ka man lang ba? Aba, Tuko, ang hirap naman pala ng buhay mo eh. Teka, di ba may alagad ka na ang pangalan ay Duha? Nagkarelasyon na ba siya? Hindi pa rin siya umiibig? Ay, nakakaawa naman pala kayong dalawa eh. Ang astig pa naman ang balbas mo. Walang babaeng nagkagusto sa'yo? Hindi ka pa nagkaroon ng karelasyon kahit kailan. Kaya sino ka para usisahin ako? Wala kang karapatan! Mamamatay na ulit ako. Mag-uusap ulit tayo.
Duko! Kamusta? Namiss mo ba ako? Ikaw ba? Nakapag-hotpot na? May saysay ba malatang? Eh yung Sichuan, yung Cantonese, yung Guangdong cuisine, o yung Beijing cuisine. Diyan ka lang, mag-uusap ulit tayo. Woo! Duko! Nandito na naman ako! Nakagawa ka na ba ng short video? Gaan ng hakbang ko! Napanood mo ba yung Journey to the West? Sino mas magaling? Yung Monkey King o yung Dalugdala? Woohoo! O ano, basketball tayo! Master, ano, nakapag-basketball na ba kayo? Ang galing ko kaya mag-dribble, oh! Ayan, ganyan nga! Ay! Ganito pang mahabang buhay na yung monghe. Ayan, ganyan nga! Gusto mo ng hopyang may iba't ibang mani? Kamukha mo na siya. Ow! Kabilugan ang buwan ng kabilugan. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Butiki, bituka, butika, bitumput, pitong puting tuma. Kabilugan naman, buwan ng kabilugan. May saysay ba? Wala, di ba? Pampasaya lang yun. Mobile game. Nakapaglaro ka na? Nakapagpa-food delivery ka na ba? Nakapag-hotpot ka na ba? Kumain ka na ba ng lupa nung bata ka? Ba't di ka nagsasalita? Bakit tahimik ka yata? Sakutin mo ako, ano saysay ng buhay? Yung hotpot, pakuha ng lisensya. Patahimik ka. Bakit? Magsalita ka! Tahimik! Huli ka. Kumilos siya. Shuchian, ang espada mo. Ano ka ngayon? Ngayong patakaran ko umiiral. Hirap ka rin, di ba? Anong nangyayari? Bakit gumagalaw ang patalim ng pantas? May humimok sa kapangyarihan ng lahat ng nilalang. Muli itong nabuhay. Gamitin mo espada mo! Gamitin mo espada mo! Nasa kabisera. Kaya ikaw, huwag mong gamitin ang mga patakaran mo para husgahan ng iba. Ang pinakayoko sa lahat yung mga nanggagaslight eh. May angking kagandahan ng bawat buhay ng tao. Kailangan din nating harapin ang mga pagsisisit kalungkutan. Tanggapin natin kung ano man dumating. Tumawa man tayo o umiyak, kailangan nating harapin yun. Patuloy lang ang buhay kahit may mga pagsisisi, di ba? 下满了回纹，风险来几根前，风吹熄我提灯，网络上朝鲜们一声声不要人间，一个我的凡人，嘲笑如落进名尘，自带路数多闻，老眼泪似海鲜，刺我饱满了直接不善他尘，这一呼一西风，命运是互相争，最后与他沉沦，逍遥人不斗恨，杀那个路人。 Alam ko na ang kahulugan ng buhay ko ngayon. Sa ngayon, ang layunin ko sa buhay na to ang hatiin
Karma ka langit. Panalo tayo! Nanalo po tayo, Ama! Panalo na! Sino nga ang Shu ang pinakatakilang mandirigma sa daigdig? Dapong ang namumuna sa siyang na kaharian! Kami ang pinakamagaling sa larangan ng kapayapaan at tigpan! Sabi ko na nga ba, kaya ng pamangkin ko! Nanalo ang pamangkin ko! 2 taon tayo na pinagtakon! May 2 taon tayo na pinakapabawat taon, mahal ko! Napakahusay talaga ni Kuya Ninyan. Ang husay ng pamangkin ko. Kailan kaya ako magiging kasing husay ng pamangkin ko, si Ningyan? Huwag ka nang umiyak. Ana, Ang husay ng pamangkin ko. may isa na namang makapangyarihang mandirigma si Wei Yan ngayon. Palagi siyang pakitang gilas, ngunit nagtagumpay siya. Hindi ko talaga pinagdudahan ng kakayahan ng pinsan ko. Ngunit medyo tila, mas mahusay ka. Sino? Xinyan. Natalo ni Suchian ang mundo na makalangit sa isang tagpas. Tinulungan kaya siya ni Dalugdala? Hindi ito labanan ng antas ng pagsasanay, kahit naman dirigma. Nagtatagumpay dahil sa tapang. Hindi ba? Talugtala, tila inasahan mo na ang ganitong wakas. Gising ka na pala. Punong Guro, bakit po ako narito? Ang patalim na hawak-hawak mo ngayon ay ang pinakamahalagang yaman ng Yunlo. Hindi mo yan binibitawan hanggang ngayon. Walang makakakuha niyan mula sa iyo. Kaya't kinailangan kitang ibalik dito sa aming akademya. Salamat po sa pag-aalaga. Kay pinagpalang ya po ba yun? Tama ang hinuha mo. Magmula nang pumanaw si Banal na ya, ang patalim na yon ay nahimbing ng mahigit 1,000 taon. Nagising na ba si Pinunong Shu? Pinadala ko dito ng kamahalan upang dalawin siya. Pagbati, Punong Gurong Jiao. Ay, Pinunong Shu, sa wakas at nagising ka na. May mga katanungan lang ang kamahalan. Si Zhao Shou? Kamahalan, ayon kay Punong Gurong Jiao,
400 taon nang nakalipas nang lumaban sa makalangit ang Yunlu. At ngayon, magagawa pa rin nila. Siya bang nagpalabas sa patalim ng pantas? Ibinuhos na raw po ng lahat ng pantas ang kapangyarihan nila upang gisingin yun. At ang Diwang Dragon muling binuo ng patalim ang diwa't lakas ng pinagpalang niya. Kaya po... Anong sabi ng dalubtala? Kamahalan, ang dalubtala ay sang-ayon din po rito. Si Su Qian, wala man lang ba siyang sinabi? Ayon kay Pinunong Shu, hindi niya winasak ang ribulto upang makapagyabang lang. Ngunit nais po niyang humiling sa inyo, kamahalan, ng isa raw pong gantimpala. Kayo po pala ang tumulong sa akin. Hinamon nila tayo. Manonood na lamang ba ang Yunlo rito at walang gagawin? Narito pa ang diwa. Hahanap ako ng kasagutan sa bulwagan ni Banal na Ya. Pinunong Shu, dumito ka na muna. Punong Guro, meron lang po akong hindi maintindihan. Marami pong magagaling dito sa Dafong. Hindi po ba mas mainam kung magtulungan ng Yunlo at dalubtalaan laban sa kaaway? Bakit po kaya ako pa ang napili nila? Bagaman marami ang mahuhusay, maliban sa iyo, na may mabuting ugnayan sa parehong akademya ng Yunlo at dalubtalaan, mayroong ka pa bang naiisip na ibang maaari? Salamat po sa papuri niyo. Rico, matagal ba ako nakatulog? Mukha yatang siya na ang napili ninyo. Pinili rin siya ni Banal na Ya. Kaya niyang gisingin ng patalim at pakilusin ang kapangyarihan ng lahat. Tinipon niya ang lahat ng malaking kayamanan sa mundong ito. Walang duda, siya nga ang hinirang. Hindi ko siya pinili dahil sa malaking kayamanang kanyang taglay. Maaaring nabuwag ang ribulto ng makalangit nang dahil sa saloobin ni Su Qian. Mas determinado siya kaysa sa iba. Ngunit kalmado lang din siya tulad ng lahat. Gayunpaman, mahirap ang misyon na ito. Kahit gaano pa kalakas si Su Qian, kulang pa rin ang kanyang karanasan. At wala siyang kaalam-alam sa mga pagsubok na kanyang kahaharapin. Talaga bang magagawa niyang panugutan iyon? Kung sakaling siya'y mabigo, magiging malaking kapahamakan ito hindi lamang sa akademya ng Yunlo kundi sa buong sanlibutan. Nakaukit na ang tadhana ng kapahamakan at ng bayani. Magmula nang siya'y dumating, tiyak kong nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Ang tanging magagawa natin ay ang ipagtanggol siya hanggang sa dumating ang panahon na iyon. Ngunit tahan niya ang malaking kayamanan ng sanlibutan. Ang kapalarang iyon ay siyang pagmamayari ng maharlika ng Dafong. At ngayon, nasa kabisera pa rin siya at nasa masusing pagbabantay ng emperador. Nakatitiyak ka bang walang makapapansin? Gaya nga ng sinabi mo, kung tayo ang nagbabantay at nangangalaga sa kanya, tiyak na magdadalawang isip si Yenji. Kung nais pa niya siyang ipatanggal. Ayon sa inyong guro, labis ang pag-iisip ninyo. Kung totoong taglay ni Su Qian ang kayamanan ng Maharlika, siya po ang unang makaalam at ipapaalam niya agad sa inyo. Paano kung may tumutulong sa kanya upang itago ang kanyang kayamanan? Itago ang kayamanan? Sa pagkakaalam ko, 3 lang dito sa Dafong ang may kakayahang gawin yon. At wala sa kanila ang magtataksil sa inyo. Hinahangaan po kayo ng inyong mga tao at kayo po ang napili. Hindi ba't tila labis po kayong nag-aalala sa wala? Marahil labis nga lang ako nag-iisip. Tama na. Huwag na nating pag-usapan.
Nasa pagninilay pa ang dakilang guro, ngunit tinutulungan pa rin niya akong bantayan ang Dafong. Lubos ako nagpapasalamat. Ipaparating ko po ang mga sinabi ninyo. Bis nga lang pa ako nag-iisip o nagsisinungaling din sa akin ang dakilang guro. Kamahalan, pagod na po kayo. Alalahanin ang kalusugan ninyo. Magpahinga po muna kayo. Ano nga bang sinabi mong hinihingi ni Suchian sa akin kanina? Kamahalan, ang titulong Biskonde. Ay. Bagamat tagumpay si Suchian, napabagsakin ng kalaban, kayo pa rin po ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon dahil kinilala niyo siya. Ang gantimpalang ginto, salapi at mga alahas ay dapat husto na bilang malaking karangalan para sa kanya. Tungkol naman po sa titulo, paano naman natin yun ibibigay sa kanya? Sa tingin ko po ay nagmamalabis na siya. Ibigay mo na. Opo. Isa pa, ipatawag mo rito ang 3 kawanihan. Sabihin mo na meron na akong napili na maaaring humalili sa kaso ng mga pagpatay. Opo. Kahit labis lang ang aking pag-iisip, kailangan mong mawala, Suchian. Pinuno, kaya daw po ako pinili ni Punong Gurong Jiao dahil ako lang naman daw po ang may mabuting ugnayan sa parehong akademya ng Yunlu at kawanihan ng Dalubtalaan. Totoo po ba yun? Oo? Ano naman ang sa palagay mo? Sa palagay ko po, nakatitiyak ang Dalubtala na kaya natin magtagumpay. Kahit sino man ang lumaban, may mapapala sila. Sa inyo po ako naglilingkod. Baka pinili niya ako dahil meron lang siyang nais na hinging pabor mula sa inyo. Oh. Chang. Apo. May balita ba? Prinsesa, ayon po sa abay, usap-usapan sa palasyo kung paano kayo sumugod sa Yunlu. Kaya upang matigil ng mga usapin, bawal na kayong lumabas. Kahit lumabas upang maglakad? Alam naman ng lahat na hindi lang kayo maglalakad. Nais mo lang makita si Pinunong Shu. Ngunit, bakit hindi maaari? Ipinagmalaki niya ang ating bansa. Hindi ko man lang alam ang kalagayan niya. Hindi na ba ako maaaring malungkot? Halika. Bantay sarado ang lahat ngayon sa akin. Kaya hindi ako makalalabas, ngunit ikaw makalalabas. Kaya magmula ngayon, ikaw na ang prinsesa at ako naman si Xiaogang. Magpapalit lang tayo ng bihis at magpapanggap. At oras na magpalit na sila ng mga bantay, sa likuran ako lulusot. Naku, hindi maaari, prinsesa. Masyado namang delikado yan. Sisilipin ko lang siya sa malayo. Sandali lang. Mabilis lang. Babalik ako agad pag nakita kong ayos siya. Walang makaalam. Ngunit paano kung may makaalam at iulat pa ito sa abay? Tiyak na parurusahan nila ako, prinsesa. Wala na ako maaaring gawin dito. Ano pang magagawa ko? Naging mabuti ba ako sa'yo? Opo, hindi. Opo, syempre naman. Yun naman pala eh. Ilang araw ka lang magpapanggap. Hindi, kalahating araw. Ilang oras lang. Mabilis lang ako, ha? Prinsesa! Prinsesa! Nakatanggap kami ng balita. Nagising na si Pinunong Shu. Talaga? Espadang makalangit na pinanday ni Zhu Maogong. Nasa 800 tael ang halaga. Galing pala to sa bagong ministro ng ritual.
Ito pa. Tingnan nyo tong Aguhiliang Jade. Ganda ng kulay nito. Mura lang. Nasa higit 200 tile. Ngunit may 12 aguhilya sa loob ng kahon. Kaya nasa 2,000 tile. Ano pa ba? Galing to sa asawa ng ministro ng digmaan. Ang larawang ito... Wow! Medyo mahal ang isang to Sa tingin ko, ginuha ito ng isa sa 4 na mga bantog na pintor ng Dafong, ang yumaong si Guyunji. Kaya wala itong katumbas na halaga. Ay, ingatan mo yan. Mula ito kay Simo. Naiiba ito sa lahat. Ayos, magaling. Ayos naman pala Ayos. Mukhang nag-iba na ang pamilya natin pagkatapos kong mawala ng mga ilang araw. Yung mga yon, kanino nang galing yung mga yon? Pinadala dito ng ministro ng gawaan ng isang araw. Mukhang matapos kong talunin yung rebulto. Nakinabang na kayong lahat dito sa pagkapanalo ko, no? Oo naman. Lahat ng mga ito ay dahil sa'yo. Ipinagmamalaki ka ng angkan at tinuno natin. Ikaw may pinakamalaking ambag sa ating angkan. Ama, hindi lang po sa ating angkan. Bayani si Kuya Ninya ng buong Dafong. Oo, syempre naman. Nang dahil nga kay Ninya, nagkaroon pa ako ng sarili kong upuan. Busay mo, Kuya. Kaya naman pala tinanggap nyo lahat ng handog na parang sa inyo talaga binigay at kinalimutan nyo ako na siyang tunay na nagpakahirap, Tapos pagkagising ko, wala kayo sa tabi ko! Linye, may nakasalang na manok sa kusina, di ba? Oo nga. Ipinaglaga ko ng manok si Kuya. Sandali! Ang mga kapatid ko at si Tia ay mga babae. Hindi sila makakapasok doon. Pinapatawad ko na kayo. Bilisan mo, halika na. Ngunit kayong dalawang mga lalaki, Tiyo naman! Pamangkin niyo ko, di ba? At ikaw naman, Sijo. Mag-aaral ka pa naman sa akademya? Hindi niyo man lang ako inalala? Nung wala akong malay sa Yunlu? Pamilya ba talaga tayo? Ningyan, mali ang iniisip mo sa aming dalawa. Nag-aalala kami para sa'yo, kaya sumama kami sa punong guro. Nais ka naming alagaan, ngunit may nauna nang dumating sa amin doon. Pagdating namin sa akademya, nalaman naming sumama pala si Prinsesa Linan. Punong guro, dinala niyo siya rito dahil kaya niyo siyang sagipin, tama po ba? Huwag po kayong mag-alala. Napagod lang po siya dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Sumunod kayo sa akin. Sige, Prinsesa. Labi siyang nag-alala sa'yo. Huminahon lang siya nang malaman niyang ligtas ka na. Kaya sabay ka naming dinalaw. Ako na po. Ako na po. Sinyen, masyado mainit dito, Ako na po. Sige po. Nais naming alagaan ka doon. Ngunit dahil kay Prinsesa, wala tuloy kaming magawa. Pagkatapos nun, pinauwi na lang kaming dalawa. Siya na raw ang magbabantay sa'yo. Si Linan ang nag-alaga sa akin. Bakit wala siya pagkagising ko? 2 araw at gabi kanyang inalagaan. Ngunit yun ay bawal niyang gawin. Oo nga. Iwan niyo kami.
Linan. Aray ko! Linan. Isa kang prinsesa at wala pang kabiyak. Ngunit inaalagaan mong isang binata rito. Pasaway ka. At natulog ka pa sa tabi niya. Kayo lang dalawa dito. Sino bang magpapakasal sa'yo niyan? Ngunit ina, si Shuchi-an ang tagapayo ko. Iniligtas niya ang bansa, ako ang prinsesa. Ano man ang mangyari, tama lang nahintayin ko siya magising. At matiyak na siya iligtas. Ina. Linan. Ikukuha ko siya ng mag-aalaga. Huwag kang mag-alala. Hindi tama na narito ka. Ina, ihatid niyo na po siya. Kumusta na siya? Ayon kay punong guro, ayos naman ina. Naiintindihan ko na. Pinagbawalan lumabas ang prinsesa matapos nilang umuwi. Wala na kaming balita sa kanya. Ningyan, nangyari ang lahat ng yun dahil sa'yo. Talaga? Opo, prinsesa. Maayos daw po ang kalagayan ni Pinunong Shu. Pagkaulat niya sa mga gabay, umuwi na rin siya. At hindi lang yun, may mas mabuti pang balita. May mas mabuti pa ron? Nakasalubong ko si Yuno Kuyang habang pabalik po ako rito. Nagmamadali siya papuntang Hanlin. Maghahanda raw siya ng maharlikang kautusan bilang gantimpala kay Pinunong Shu. At maganda raw ang gantimpalang yun. Sabihin mo na kung anong gantimpala yun. Hulaan niyo muna. Paghihintayin mo talaga ako? Si Pinunong Shu raw ang mismong humiling ng gantimpala. Yun ay ang titulong Biskonde. Ang titulong Biskonde? Opo. Pagkatapos, ang kamahalan, agad po siyang pumayag. Ang husay niya. Ang husay niya talaga. At bakit naman ako magsisinungaling sa'yo, ha? Dahil talaga sa'yo. Kaya hiniling ko makuha ang titulo na Biskonde. Dahil sa akin? Nung una talaga, di ko pa rin maintindihan kung bakit eh. Hanggang sa pinaalala sa akin ng prinsesa. Kung nais nating igalang ang angka ng Shu, hindi naman sapat na basta na lang na umasa tayo sa ugnayan ko kina Prinsesa Linan at Waiching. Ang pagkakaroon ng titulo, hindi lang basta kapangyarihan. Alam mo ba kung para saan yun? Yun ay tungkol sa pangalan at dangal. Di yun, tanga. Di ka talaga nag-iisip eh. Kasi kapag meron na tayong titulo, magiging pantay na kayo ni Binibining Simu, di ba? Pinsan. Yun lang ang magagawa ko para sa'yo. Kaya ikaw, magsikap ka din para ipagmalaki kita, ha? Basta mo na lang tinanggap ang mga handog na yun, eh. Naka na yan. Ha? Yang espada! Di nyo man lang naisip ang trabaho ko nung tinanggap nyo itong mga handog sa inyo? Puro mamahalin pa naman lahat ng to. Ano sasabihin ko kay Pinunong Wei? Paano kung matanggal ako ng dahil dito? Kailangan ko patuloy pumunta dun ngayon para iparehistro itong mga to. Mabigyan ka man ng titulo o matanggal sa katungkulan. Wala nang say-sa yun. Dahil ang angka natin, ipinahiya na ni Ama sa tanawan ng imperyo. Ha? At paano nangyaring ipinahiya ko ang angka natin? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin. Noong araw na yon, bukod sa pagbati kay Pinunong Wei, buong oras lang akong nanood ng laban mo. Sino namang nainsulto ko? Kilala niyo man lang ba kung sinong katabi niyo? Sino? Yung matandang lalaki? Matandang lalaki? Ha? Siya ang ama ni Simo, punong tagapayong Wang Junwen. Sa totoo lang, ang punong tagapayan na si Wang Junwen, hindi magtatagal magiging balai ko na siya. Ay, ayos ka lang ba? Dahan-dahan ka lang kasi sa pag-inom mo. Anong pinag-uusapan nila? Naririnig mo ba? Yung tungkol dun sa Binibining nag-alaga raw kay Kuya Nia dun sa akademya. Binibini?
Yun ba yung babaeng naghatid ng gamot sa kanya bago magsimula ang laban? Sayang naman. Hindi natin siya nakasalubong. Tiyak akong mataas din ang katayuan ng binibining yon. Dahil kung hindi siya magiging mapagbigay ng ganun. Matalas talaga ang mata niyo, ina. May katayuan nga siya. Anong hanap buhay nila? Pinuno ba ang ama niya? Ganun nga. Tiyak ako ngangantas ng ama niya. Mataas. Napakataas. Napakataas? Gano'n naman kataas? Paano ko ba ipapaliwanag? Isang bantay ng yu daw si ama, pampitong antas niya, hindi ba? Oo, syempre, alam ko na yan. Mas mataas ang antas ng kanyang ama ng 7 antas. Mataas ng 7 antas? Mataas ng 7 antas? 7 antas? Isang prinsesa! Hindi ko talaga alam kung sino yung katabi ko noon eh. Hindi mo ako masisisi dahil hindi ko talaga alam. At saka sa tingin ko, hindi naman siya yung tipong makitid ng pangunawa. Ganito na lang. Pupuntahan ko siya at magpapaliwanag ako. Ama, huwag niyong gagawin yan. Mas matutulungan niyo ako kung hindi na kayo manggugulo. Hoy, paano naman naging panggugulo yun? Baka naman naging maganda pang usapan namin. At nakabuti pa yun para sa iyo, hindi ba? Hindi po tama yun. Para sa isang nakatatanda. Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Paano mo nagagawang sabihin niyan sa iyong ama? Ha? Halika! Ayoko tumayo nga. ka. Tuturuan kita ng aral. Ayoko nga po Halika sabi. rito. Sa tingin niyo ba maaayos to pag pumunta kayo doon? Paghati ng langit. Ano ba? Tila nagkita na tayo dati. Maaari mo bang sabihin kung sino talaga ako? Ito ang nakatakda. Ano yun? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Lahat ng pinagdaanan mo. Pinagdaanan ko? Lahat ng yun? Pakiramdam ko. Tila, nagkapira-piraso ang katawan ko. Ang babaeng yun. Sino ba kasi ang babaeng yun? Siya ba ang emperatriz? Siya nga ba ang emperatriz? Parang nakita ko na siya dati. Sino ako? Maaari mo pang sabihin? Hindi na muna sa ngayon. Nawasak ang kaluluwa mo. Mababawi mo lang ang iyong alaala kapag nabuong muli ang iyong kaluluwa. Buuin ang kaluluwa ko. Nasaan ako? Naiintindihan mo na? Naiintindihan ko na. Paano mo nalaman na nasa loob ko si Shenshu? Ibig niyong sabihin, nananahan si Shenshu sa loob ng katauhan ni Shu Qian? Kahit na totoo man yun, bakit sa amin niyo sinasabi yan? Hawak ni Shu Qian ang isang bagay na pag-aari ko. May kapalit. Mismo. Inyo na si Shenshu. Ang kailangan ko lang, si Shu Qian.
Maestro, sino yung lalaking nakaitim na nakita ko? Mataas ang antas ng kanyang kasanayan. Ang natitiyak ko lamang, mula siya sa pangkat ng tambal. Sinabi niya sa amin ang tungkol kay Shenshu upang pilitin kaming labanan ng Dalugtala at dalhin ka palayo sa Dafong. Ikaw na muna. Ang bahala kay Shenshu. Ako talaga? Mabilis ang kanyang paggaling. Malapit na siyang muling isilang. Tatapusin niya ang itinakda para sa kanya. Dahil ikaw ang nagbibigay sa kanya ng lakas at biyaya. Kaya nais ng lalaking nakaitim yung kayamanan sa katawan ko, ganun ba? Kaya papaalalahanan lang kita, huwag kang aalis ng Dafong hanggat hindi sinisilang si Shenshu.心怀大人，天高物燥灭生，借我心安沸腾。